Hello? Hello po, Papa Jackson. Magandang gabi po. Bulong-bulong ka dyan, parang may orasyon kang ginagawa dyan. Na ano po kasi nasa loob ako ng sasakyan ngayon. Social, may kotse. Hindi kasi po malakas yung ulan sa labas kaya pumasok na ako sa loob. So yung kotse mo nasa garahe, pumasok ka pa? Nasa labas po kasi kami ngayon kasi naka ano po kami, nasa ano tawag dito, out of town. Tapos yung sasakyan po nasa may highway. Asan ka ngayon? Nasa Agusan po. Agusan del Sur, del Norte. Del Sur po. Agusan, South, di ba? Sur means South, di ba? Yes po. Agusan. Part yan na Mindanao, di ba? Yes po. Yes po. Okay. Dito po kasi gaganapin yung palarong pangbansa. Athlete ka ba? Ay, hindi po. May ano lang po kami dito. May parang contract lang po during 7. So parang you are, kumbaga, nag-i-event ka. That's your livelihood. Yes po, yes po. Ano pangalan mo by the way? Kyle po. Ha? Kyle po, Kyle. K-Y-L-E. Yes po, Kyle. K-Y-L-E po. Okay. Ilan taon ka na? 29 po. 29. Yes po, 29 po. So ano ka, event organizer ka, gano'n? Hindi po. Ano lang po, yung parang kung sa food caterer, ganun po. So kumbaga, ikaw yung supplier ng pagkain. Yes po, yes po. Ano pinakamasarap na lutong gulay nyo? Chapsoy na naman! Chapsoy na naman! Yan po, chapsoy. Madalas kasi sa mga ganyan po, chapsoy. Chapsoy. Yung chapsoy na dapat undercook para pag pinak nyo ng, ng mainit, mag-self-cook na lang siya, no? Yes po, ganun po. Ano ba yan? Paborito ko chapsoy. Tapos lalagyan mo ng durog na skyflakes. Sarap! No? Di ba? Yes po. Hindi ko po na-try. Hindi, pampalapot. Iba cornstarch yung iba eh. Cornstarch po yung sa amin kasi po. Medyo mas may lasa pag skyflakes. Dudurugin. Hindi nyo alam yon? Hindi nyo alam. Hindi po sa kasi sa amin hindi siya practice sa yung skyflakes. Hindi po pwede yan sa sa pagpamaramihan. Malulugi ka niyan. Po. Di ba? Pero pag sa bahay nyo lang, pwede yung skyflakes. Yes po, pag sa bahay po pwede. Baka pwede po, try po namin. Yun yung para pampalapot. Kinakabahan po ako. Lagyan nyo na rin ng ano pa pwede ilagay? Potok, pandimonay, pandiregla. Ilagay nyo na lahat ng tinapay. Anyways, hindi pa daw nila na-try. Lalapot naman yung sabaw. Medyo lalapot siya, magiging starchy siya. Bread is starch yan eh. Sabi dito, pudding na daw yung labas. Pag nilagyan mo ng pandiregla. Sa bagay, di ba? Anyway, si Kyle, 29 from Agusan. May asawa ka na ba, Kyle? From Davao City po ako. Kaso nandito po ako sa Agusan ngayon. Yeah, that's what we put in kung nasaan kang lugar habang kausap mo ako. Sige po. Because tonight you're in Agusan. Yes po. Anyways, may asawa ka na? Wala po. Wala. Single po. May jowa? Ay, wala, single pala. Ano problema yes, mo? Kyle? Paano ko pa sasabihin to? Bago pa lahat, gusto ko magpasensya sa yung accent ko po kasi hindi masyado. No. Don't apologize. Your accent is beautiful. Okay po. Walang po, standard na accent ang Pilipinas dahil we are diversified when it comes to dialects. Thank you po. Diba? Okay. Anyways. Kwento ko lang po sana yung nangyari kasi bago lang po. Ganito po kasi yan. May nakilala po ako sa sasabihin ko po muna isa po akong bisexual. And then pag sinabing bisexual, nagkakajowa ka ng babae? Yes po. Madalas po babae. Tapos minsan lalaki din? Sa akin po kasi isang beses lang, ito lang. Ito lang. Okay, yes, so parang na-discover mo na, parang attracted din ako sa kapwa ko lalaki, gano'n. May mga discoveries naman ganyan po. First time ko po pumatol talaga into a relationship. May discoveries, so nakipagtalik ka na noon?
Ay hindi po, yung nasasabi ko lang sa sarili ko po na nagkakagusto ako sa kapwa po lalaki tapos Ah, pero yung makipag-commit po first time ko pong ginawa. so napopogian ka na sa lalaki dati pa. Yes po. Pero kumbaga ito yung unang pagkakataon na you took it a little bit more serious, parang ganun. Yes po. Opo. May tanong ako sa'yo. No? Okay lang magtanong. Innocent question. Okay? Pun Yes po. unintended for, di ba? After nito, do you think magkakajowa ka pa ng babae ulit o lalaki na lahat? Siguro po pagkatapos kong ikwento itong kwento ko na to baka hindi na po talaga sa lalaki. Parang may trauma ka sa kwento mo. Yun nga po yung sasabihin ko sana ngayon. Okay. Okay po. Mm. Ganito. Saan ba ako magsisimula? Actually po hindi masyadong mahaba yung kwento ko po. It started last year po nung December. Mhm. Kasi pasensya po, medyo pause din po kasi ako ngayon. Okay lang. Pakain na ka. Pasensya na pasensya. Sisingilin na kita. Sige lang, magkwento ka lang. Nai-istorbo yung kwento mo. Sige po. Puro ka sorry. O go ahead. Sige po. It started po nung December. May isang event din ako sa somewhere in Davao City. Doon kami nagkakilala. You met a guy. Yeah. Okay. Nagkakilala kami sa isang mutual friend. Okay. Tapos po, naging magkaibigan kami hanggang sa mga casual lang po na nag-uusap na nagkikita kung may mga magbabasketball gano'n. So you play basketball? Yes po. Pero ano po kasi siya? What? Ano po kasi siya, mas bata siya sa akin. Siya po yung naglalaro talaga ng basketball. Yung ano ko po sport is frisbee. Pero kasi nga, niyayaya niya kasi ako. Kaya ang nangyari, sumasama ako. Natututo naman ako mag-basketball sa kanya. Okay. Okay. Yun po. So nagkakilala po kami. Tapos may halos araw-araw kami magkasama. Aside sa basketball, umiinom kami. Ano ang niyo, pare ko? Ano ang dahilan ba't kayo magkasama? Naglalandian kayo? Do you have... Wala po. Magkaibigan lang po, magkaibigan. Kasi araw-araw kayo magkasama, di ba? Coming from being complete stranger, that's a little bit weird, ha? Coming from a complete stranger, tapos araw-araw kayo magkasama, may sexual tension ba kayo? Siguro po masasabi ko na yung parang ma-feel mo rin kung may gusto siya sa'yo tapos ako may gusto sa kanya din. Okay. So may sexual tension. Araw-arawin na. Yes po, ganun po. Yun yun, sexual tension. So, amoy nyo na kayong dalawa is interested sa bawat isa. Yes po. Ganun po. Kumbaga, sabi nga ng mga layman's term na mga sa kalsada, di ba? Gumagana yung mga backlometer nyo, parang gano'n. Parang ganun po. Tama, di ba? Parang gano'n. Kasi nawibirdoan lang ako na araw-araw kayo magkasama, tapos, di ba? Coming from being complete strangers. Anyways, normal naman yan kung if you like each other. O tapos, game. Okay po. Pero po, pag magkasama po kami, madami po kami. Kasama po namin yung mutual friend namin dalawa madalas. Okay. Hanggang sa naging madalas na kaming magkasama, hanggang kami na lang na nag-aaya, kumain sa labas, ganun. Pero napapansin ko din po na parang may something na rin kasi dun na hindi na to ba sa friendship lang. Yun nga po. And then, nung isang gabi po kasi nalasing siya, then nagpapasundo siya sa akin doon. Okay. Sinundo ko naman po siya. Tapos po, before ko po siya inatid sa kanila, pumunta kami sa isang kainan para kumain po. Kumain po siya ng sabaw. Then, akala ko po noon talaga, lasing na talaga siya noon. Or naglalasing-lasingan lang siguro. Ganun, may ganun, eksena po. Nalasing siya, nagpasundo sa'yo. Sinundo mo naman. Yes po. Okay. Po. Lasing na lasing siya. Sino kasama niya nag-inom? Ewan ko po, mga kaedad niya rin naman po yun. Mga 21 years old. Lahat madalas, mga bagets. So hindi mo alam na iinom siya noon? Nalaman mo na lang noon lasing na nagpapasundo sa'yo? Alam ko po na iinom siya, pero ang alam ko lang po, kaya niya umuwi mag-isa hanggang sa bigla po siya nagtawag. Yes po. Ayun po. And then, kasi po, para po sa mga kilos kasi niya, parang sobrang lasing niya po niya. Kaya sabi ko sa kanya, huwag muna tayong umuwi. Kumain muna tayo para may mas-masan naman uminom ng sabaw. And then, ginawa po namin yun. After po nun, after namin kumain, nag-usap po na kami sa sasakyan.
Ayun, dun na po yung mga nangyari po sa ano, kasi po lasing na lasing daw po siya nun. And, Anong nangyari? ayun, una po, yung mga ano ba, paano ko 'to sasabihin? Una po yun, hinawakan niya po yung kamay ko tapos bigla niya po akong inalikan, gano'n. Hindi naman po ako pumayag kasi gusto ko naman po kasi parang inantay ko po yung matagal. After niyo kumain, sabaw din lansa nun? So yun po, Mm. after po nun, parang nagkaroon kami ng medyo ano ba tawag niya sa Tagalog, yung nagkailangan kaming gawa. May nangyari After sa po inyo sa nun, kotse? ano po, ano lang po yung nangyari sa'min, kissing lang po. Hindi kayo nagkakarakros dun, Yes po. gano'n? Wala po, Walang hipuan, gano'n? wala po, wala. Then sa second time po, may second time pa po kasi yun Mm. dun sa kanila na po. Bakit wala nangyari sa inyo nun? I just wonder why. Andun na kayo Kasi eh. po, Gusto niyo parehas eh. hindi, yung kung siya lang po talaga yung masusunod, okay sana may mangyari. Gusto ko rin po sana kasi yun po yung first ko. Mhm. And ayokong gawin po without a proper, yung parang dapat may commitment kasi nga ayoko na Kumbaga pailanditan na conservative po. ka sa part na yon. Yes, parang ewan ko ganun ba, pero gusto ko din naman po yung yung mangyayari sana pero pinigilan ko lang yung sarili ko po. Mm. So kumbaga parang what you're saying is you want it under kumbaga in the premise of a relationship kung sakali may mangyayari. Yes po, ganun. Pero may pero yan Ayun. eh. Pero game. Ayun po, inatid ko po siya nung gabi na yun tapos wala po kaming naging usapan talaga sa nangyari. Yung sabi ko lang sa kanya na, kinabukasan yung paggising niya mag-text siya na tapos uminom siya. Sabi ko kasi uminom siya ng madaming Mm. tubig or Okay, Gatorade, yung mga water. madalas na gano'n. Parang ayoko pa pag-usapan, iniiba ko po yung topic namin. Ayoko pag-usapan yung nangyari kasi parang awkward po yung nangyari. And Mm. then parang may ilangan na din po after that day. Nasundan po kaming nagkita ulit around February na po. Siguro katapusan po ng February. So after nung nung muntik na kayo magkalaplapan sa loob ng kotse, matagal kayo bago nagkita Decem ulit? Hindi, kasi po nagkakilala kami nung December. January po yung nangyari. Mm. Nung mga 1 month po kasi po katapusan po ng February kami ulit nagkita. 1 month after nyong After, maglaplapan sa kotse. yes po, 1 month po. Okay. Pero in between those weeks, nag-uusap kayo sa chat. Opo, pero parang ano po, yung parang hindi na po same nung dati na pag-usap namin na yung parang tropa-tropa lang, gano'n. Mm. Yung parang ako kasi na medyo naiilang ako kasi ayoko po kasi mag-confess na parang ayaw niya rin mag-confess. Yan, Nagpapakiramdaman kayo. Okay. Yes, ganun. Yes po, yun po yung tamang term. So ayun po, nung February po na yung malapit na yung katapusan, ako na po yung nag-aya sa kanya na lumabas naman kami para po matapos na yung parang ilangan sa aming dalawa. Okay. Ayun, uminom po kami tapos napag-usapan namin yung mga nangyari kasi Okay. nakainom na kasi. And ayun, sabi niya ayun niya din pumasok sa isang relationship kasi parang hindi pa siya ready, ang sa kanya lang daw po is gusto niya lang daw ako. Kaya hindi ko po maintindihan kasi akala ko po nung una yung gusto na term na gusto niya is parang mahal ba or parang infatuation lang kasi yung totoo po kasi parang dun pa lang kasi nahuhulog na din kasi ako sa kanya nun. Kaya ako lang, agree na lang po kasi ako po yung mas, kung sa aming dalawa po kasi pangit, para lang sa akin po parang pangit po kasi na ako yung parang, yung ano tawag nun, yung gustong-gusto. Tapos ako yung mas nakakatanda. Yung agwat kasi ng edad namin medyo malayo din kasi. Magkaedad lang sila ng kapatid ko niya. Tapos pag iniisip ko po yun, nakukonsensya ako kasi parang kapatid ko lang ito. Kaya medyo iniiwasan ko po talaga na yung parang pilitin siya sa gusto ko. Yun po, nag-usap kami doon. Tapos sabi niya, parang sinabi niya sa akin na kung pwede, okay lang sana na may mangyari sa amin.
Pero parang walang label yung gusto niya, yung parang trip-trip lang, gano'n. Hindi ko po yan talaga nagustuhan. Okay. Pero, Pero naulit pa po. may nangyayari pa rin sa inyo. Gano'n lang din po. Ano lang po, hanggang halik lang po. Halik, taka yung malikot na kamay, gano'n po. Mhm. Yes po, yes po, yes po. Why? Ewan ko po kasi. Medyo, sorry Yes po, it's sige a po. little bit mind-boggling to me na nagkakahawakan na kayo ng masilang bagay ng katawan and you stop. Yes po, kasi po yun nga po. Ewan ko lang talaga, pero siguro ang pinaka first defense ko is medyo bata siya, tapos ako yung parang aggressive sa aming dalawa na parang pinipilit ko siyang mag-commit sa isang relationship na ayaw niya. Hindi ko trip yung gusto niya na parang So kailan kayo Ano unang ba- nagtalik? Kasi papunta rin yung kwento, papunta dun eh. ano po, last week ata. Last week po. Last week lang? Yes po. Pero yung pagtatalik po is, ano ba tawag ng, pwede ba yung sabihin dito? Mhm. Yung parang walang sexual intercourse. Oral, ganon. Yes, may oral ganun. Okay. Sorry, hindi ko alam. Sige po. Check ko mamaya yung demo. Hindi ko alam. Hindi ako well versed sa part na yan. Tapos, Nagkita kami last week, tapos, ayun po, siya na po yung, kasi medyo matagal kami nagkita. Kasi, okay. nung March kasi na busy din ako. So, nagkita kami last week. So, pumayag po siya. Siya po yung nagsabi sa akin na kung pwede ba daw kami na, ganun. Kaya nagkita muna kami bago namin yung i-confirm nung nagkita kami. Mhm. Yun po, may nangyari. May nangyari po doon. 2 araw po kasi magkasunod po yun. Okay. Nagkita kami ulit. Tapos po, nung Sunday po, kasi po ganito yan kailan ba Friday ata yun. Last week Friday. Yes po, Friday. 4 days lang po kami. Naghiwalay po kami kahapon. Kahapon isang araw po. Sorry po. Basta 4 days po, Friday, Saturday, Sunday. Mhm. Friday, Saturday, Sunday, Monday po. Naghiwalay kami nung Monday night. Kasi po, ginak ko po siya that night. Bakit? Anong kinagalit mo? Ganito po kasi yun. Nung Friday night po kasi, di ba naging kami po. Tapos Saturday po, nagsama po kami dalawa ulit. Pumunta kami sa mall, tapos pumunta kami sa place niya. Okay. Yun yung second day. Yung Sunday po, gusto ko po sana kasi aalis na po ako papuntang Agusan. Mhm. Matagal pa po ako dito. Uwi po ako after ng palarong pangbansa. Sabi ko sa kanya, baka pwede magkita muna tayo, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya po sa akin na okay po. Doon po ako umiling na baka pwede magkita po tayo, kukuha tayo ng room kasi po hindi kasi kami nakakapag-moment pag nasa labas lang kami. Yun yung sabi ko sa kanya. Mhm. Pumayag naman po siya kasi sa bahay kasi nila may sila doon. Parang nakikitira siya sa bahay ng tita niya. Okay. Kasi po nag-aaral po siya sa sa Davao City. Sa bahay ng tita po nakatira. Okay. Ayun nga po. And then po, sabi niya po yes. Sabi ko kasi po 2 p.m. Sabi po, puntahan kita ng 2 p.m. Alis tayo ng 2 p.m. Mhm. Pero po, hindi pa po mga ilang minutes pa lang sa conversation namin. Bigla niya pong binawi. Sabi niya po sa akin na hindi daw po siya matutuloy kasi po pinapauwi siya ng papa niya sa kanila. Medyo malayo sa kanila sa Davao City po. Kaya ako naman po disappointed. Kaya parang nagalit ako doon kasi sabi ko, matagal na pa doon akong aalis, di tayo magkikita. Tapos ano ba naman yung 1 oras lang ako naman yung pupunta dyan kahit sa lang tayo, mag-usap lang tayo sa sasakyan. So, noon po, hindi niya na ako nireplyan hanggang magabi. So, nung gabi po, kinausap ko po siya. Nag-reply po siya mga around 9 p.m. na din po. Mhm. And nung nalaman ko po kasi may naka-hide po siya na may day. Yung parang sa settings ata yan na hindi ko pwedeng makita pero nakikita ng iba. Paano mo nalaman? So, yung mutual friends po namin, Mhm. kasi po, nasa Davao lang sila. And then, sabi ko sa kanya, di ba sabi mo umuwi ka sa inyo? Bakit
yung my day mo nasa Davao ka pa rin. Sabi niya po sa akin na, hindi, nandito na ako sa amin, nasa bahay na ako. Sabi ko, sige nga, mag-send ka ng location. Sabi ko sa kanya. Ayun po, ayaw niya po mag-send. Pinilit ko po hanggang sa umamin po siya na nasa Davao lang din po siya. So nagalit po ako kasi po, yung sana na, yung time na dapat magkasama kami kasi alis na nga po ako, ay hindi po natuloy kasi nga nasa bahay lang siya, gusto niya lang matulog. Mm. Okay. Ayun po. Dahil po doon, nagalit po talaga ako. Binak ko po siya ng gabi na yun. After po nun, nagka-block. Akala ko po kasi susuyuin niya ako kasi may number naman niya ako. Akala ko kahit hindi sa messenger sa number nila, ay hindi po niya ako sinuyo. Yung mga nambablock-block sa inyo pag nakakaaway niyo, huwag yung suyuin yung mga yan. Mamimihasa yung mga yan. Nagpapalamig na kasi po. Hindi nyo kailangan mag-block. Yung block-block kayo, mga kabobohan nyo yung mga yan. Tapos, ayun po. After po nun, inunblock ko po siya ulit. Tapos nakipag-iwalay ko po ako sa kanya kasi po ayoko po talaga sa mga nagsisinungaling po. Ayoko po talaga sa kanya pag ganun. Kasi before po ako pumasok sa ganitong relationship, ang alam ko po kasi sa mga ganito, kasi po we started na gusto niya lang na parang trip-trip lang, fubo lang. Naisa-isip ko po kasi baka napilitan lang siya sa relationship para matuloy na may mangyari sa amin, mga ganun. So naisip baka trip niya pa rin to, baka wala talaga sa kanya to. I feel so unimportant kasi that time. Ayun po, nagalit po ako. So nasa agusan din po ako nun. Tapos po, in-unblock ko po siya, tapos inausap ko po siya, tinatawag-tawagan ko po siya, nasa school po siya nun. Hindi na po siya nagre-reply. Hanggang sa may natanggap akong reply na humingi siya ng sorry, ganito, ganyan. Ewan ko po, pag sinusuyo, mas lalo po kasi ako nagpapasuyo, kaya kunwari nagagalit. Ayun. Okay, so kumbaga nagpapaano ka rin, nag-iinarte ka rin. Parang ganun po. Ayos. Diba? Yung ending po kasi, yung tinodo mo yung kabadingan mo sa part na yon, parang ganon. Sorry. Sige po. Tapos po, akala ko po kasi susuyuin pa rin talaga ako. Hindi na siya nag-reply, hindi siya nag-chat, hindi siya nag-text. Pero yung mga conversations po namin is, ano po kasi, isa po sa problema ko po, bakit medyo may problema ako sa trust sa kanya. Madalas po kasi ako yung attention seeker sa aming dalawa. I hate the feeling po kasi ako po yung mas nakakatanda. Parang ano lang po sa akin na dapat ako yung nagpano sa kanya kasi siya yung mas bata, ako yung dapat mas umiintindi. Na-attach po kasi talaga ako ng sobra sa kanya. Teka lang muna, nag-break kayo di ba last week, tama? Yes po. Okay. Ba't tayo magkausap ngayon? Yun po. Ganito po kasi yan. Ngayon kanina, bali po whole day, madgat yung pakiramdam ko kasi hindi kasi nag-break kami. Tapos, kanina tumawag po siya sa akin. Umiyak po kasi siya. Nagsasorry po kasi sa akin. Ayun, sabi ko, tumawag siya kanina, nagsosorry sa'yo. Yes po. Akala ko po makikipagbalikan na. Yun po kasi inaantay ko po. Yun talaga yung inaantay ko. Sabi ko sa kanya, sige lang, ayusin natin to. Next time, lang. Tapos po sabi niya, hindi na daw po. Kasi po, hindi na daw siya magbabago. Sabi ko, bakit anong sinasabi mo hindi ka na magbabago? Sabi niya, kasi ganito yan, ang lala ko na. Sabi niya gano'n. Kaya hindi ko na po masyadong maintindihan. Sabi ko, anong ang lala? Anong gusto, linawin mo naman sa akin. Tapos sabi niya, ako hindi mo ko kayang mahalin. Pag sinabi ko sa iyo yung totoo, promise, hindi mo ko mamahalin. Kaya sabi niya din siya sa akin, kaya ayaw ko makipag-commit into relationship kasi alam ko hindi niya naman matatanggap to. Sabi niya gano'n. Okay. Yun, naguluhan po ako. Sabi ko sa kanya, sabihin mo may mga problema ka ba sa sarili mo, mga ganun po. Sabi niya sa akin. Sabi ko po sa kanya, huwag kang mag-alala kasi nga ako din naman dati. Sabi ko, akala ko din sa sarili ko. Ang tagal, ang haba ng intro mo Yung kasi po gusto ko maintindihan nila na masin po ako kasi hindi ko alam na may pinagdadaanan pala siya. Inamin niya po sa akin na HIV positive po siya. Oh! Yes po.
Yun nga po kanina, pumunta pa ako ng ospital. Kanina alas 9 po. Ngayong gabi. Pumunta pa ako ng ospital. Mm-mm. Kasi sabi niya, you should check, sabi niya. Sabi ko naman, bakit? Wala naman tayong gano'n na, niya. Tapos sabi niya po, hindi kasi kahit na may pa rin, malit pa rin na chance na pwede kang mahawa sa akin, sabi niya gano'n. Tapos po, ayun, umiyak na po siya. Ako din po, umiyak na rin po. Iniisip ko po kasi na, yun, bakit pa kasi ako sumubok? Bakit ka pa sumubo? Sumubok po. Sumubok. May kay po. Okay. Yes po. Yun po. Iniisip ko rin po na, iniisip ko rin po yung pamilya ko, yung future ko, baka Kasi po kasi sabi niya, I'm sorry, but what did you find out kanina sa ospital? Negative po. Okay. Negative po. Yun po yun. Kaya po kanina po, tinawagan ko po siya ulit. Sabi ko sa kanya, negative ako. Sabi ko sa kanya. Then po, sabi niya, yun na daw po yung huling pag-uusap namin. Okay. Nakiusap din na po sa kanya na kung pwede po, huwag na siyang makipagtalik sa iba, huwag na siyang No. That's no longer your problem. It's a good thing that you told her that. That's okay. I mean, it's you looking out for him, and it's you looking out for those people na pwede niya mapasahan ng kanyang situation. Tama? Yes. Kanyang condition. Yes. Pero para ang maging premise natin ay maging burden mo yan sa sarili mo. That's no longer your problem. No po. You were able to dodge a bullet here. Tama mali? Tama po. Tama. You are that close to changing your life forever. Pero alam mo, Kyle, hindi na kasi yung HIV positive noon 10, 15 years ago. Iba na siya ngayon. Oh. People with yung positive result can live a normal life na ngayon. Hindi na siya hindi na siya ganun kumbaga it's no longer as scary compared to 15 years ago. May stigma lang talaga. But not to say na kapag nagkaroon ka niyan, kahit na pa pwede mong makontrol, kumbaga may maintenance yan eh. Hindi ibig sabihin na hindi ka matututo, that you're going to still be careless pala. Okay po. Ba't tayo magkausap? Yun nga po, kasi kanina po, yung tumatawag po kasi ako, yung pag-uusap na po kasi namin is sa mental health niya po niya. Sabi niya po kanina na magpapakamatay daw siya tonight, sabi niya sa akin. Kasi dahan-dahan sa baka ma-block ako. Oh. Sorry po. Sige. Yun nga, yung sabi niya sa akin, yun po na he would hurt himself. Yes po, natakot po kasi talaga ako doon. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Gusto ko po sana isumbong na kaso po privacy niya po yun, yung condition niya po. Ang layo ko po sa kanya. So nobody knows. Tama ba? Wala. Yes po, wala. Even yung tita niya? Wala po. Yung pamilya niya po, wala po. Okay. May question ako sa iyo. Sige po. Ito lang to ha. I'm just being, I'm just being thorough here. Sige po. Did he show you some results of him being positive? Wala po. Tumawag lang po siya sa... So, he could be lying. Tama? Pwede po. I'm just saying, he could be lying. Pwede po. He could be, he could just be doing that to just completely exit from your life. I'm just saying, posible lang yon. I'm not saying that he lied. I'm just saying, Now, balikan ko yung part na sinabi niya sa iyo na medyo ironic lang tsaka weird yung dating na he told you it will be the last time na pag mag-uusap kayong dalawa. Tama? No po. And yet, he told you that he's going to hurt himself. Yes po. That doesn't add up. Kung ayaw ko na niya makausap, why would he tell you that? No po. Kasi po parang napansin niya po na gusto ko makipagbalikan sa kanya. Kaya sinabi niya na positive siya. Hindi ko alam. Tawag nito, I'm just trying to put two and two together. Kung sinabi niya na sa'yo na, ito na huling pag-usap natin, I don't think you can love me the way that I am right now because I'm positive. Pero sinabi niya sa'yo na I'm going to hurt myself. Kasi those two things are completely polar opposites sa bawat isa. Tama mali?
Tama po. Mhm. Anong tanong mo sa akin, sir? Yun po, kasi po hindi ko kasi alam yung gagawin ko tonight kung may sasabihan ba ako na kakilala ko para Bakit? puntahan siya. No, 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 no. Kasi po, He broke up with you already. You are now out of his life. tama po. Pero No, 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 no. Regardless of what you think you can do for him, he broke up with you already. You are now an outsider sa buhay niya. okay po. Yun din po yung sabi niya sa akin kanina. Outsider ka na. Tigilan mo na yan. Hindi ka na parte ng buhay na yan. Opo. Tama? Tama po. So tigilan mo na. Sige po. What do you mean, sige po? Titigil. Hindi ko Yeah. na po siya talaga kukontakin. Exactly. I mean, you have to let this one go. Opo. Natakot na rin po kasi ako. Tonight, grabe po yung dasal ko tonight. Ganito, Nasa hospital ako kanina. Kyle, I want to be so honest with you, okay? Opo. Ayokong isipin mo napaka-heartless ko sa maging sasabihin ko sa'yo. Ha? Sige po. Him knowing, him being fully aware of his situation, and him doing that to you, and then later on, telling you the truth, gawain ng mga traidor yan. He did that to you. He is fully aware. Fully aware siya eh. Fully aware siya. Opo. Even if halimbawa, actually sana nga wag na lang no? But given the fact that he knows that he is HIV positive and he still plays around, hindi siya natuto? I mean, Sabi ko po. shut up, I'm talking. Don't tell me what you told him. Sige po. Hindi siya natuto. He didn't learn. Kasi kaya niya nakuha yan eh. Because he sleeps around irresponsibly. Tama mali? Tama po. Hindi siya natuto? Hindi niya natutunan na mag-tame? Kasi kung alam niya that he is HIV positive and yet he slept with you, magtalik kayong dalawa, and he did not tell you, that's him being responsible and that's him being very intentional. Hinuhubad pala niya yung brief mo, no? Alam niya mahahawaan ka niya, there's a possibility, and he did not tell you. Opo. Diba? Tama po. So with that, medyo mababa yung simpatya ko sa kanya. Tapos ikaw, gusto mo pang tumuloy pa na kasama yan sa buhay mo? This has nothing to do with this condition. Kasi na yan eh, controllable and curable na yan eh. Tama mali? Controllable na yan. Curable na yan. Hindi na yun parang kagaya dati. Stigma na lang talaga ang kalaban nila dyan. But the fact that he did that, being fully aware that he can transmit the disease or the condition to you, ilang beses kayo nagtalik, this guy lacks, kung ano tawag nito, yung simpatya, tsaka he lacks being self-aware sa part na yan. Wala siyang caring sa iyo. Oo nga po. Tama lang yan. You particularly dodge a bullet now. Let this one go. Yun nga po. Talagang natakot ako kanina kasi nasa hospital ako. Sobrang takot ko po kanina. Nakakahiya din po kanina kasi habang nagbabayad po ako doon, pumunta ako natatakot ako sabihin na magpapa-HIV screening ako. Pag nahihiya po ako na hindi ko po alam, nanginginig po yung katawan ko. Well, I should know kasi dati ako may salon. Alam mo naman ang buhay naman nagka-salon, di ba? Yes po. Oo, yan. So alam ko na every now and then they'd go to centers, testing. First time ko po kanina magpa-HIV test. Gusto mo ulitin? Ayun na po. Ayoko na po. Good. Kaya yun yung sagot ko kanina po. Hindi na talaga ulit.
Magpa-test ka daw ulit after mga 4 to 6 months. Just to be so safe. Okay. Kasi baka mamaya may Okay. baka mamaya, di ba? Sige po. 4 to 6 months po. Yeah. Sige po. Baka na pag nagpa-test ka after 6 months, buntis ka pala. Ha? Yun lang po yun, Papa Jacqueline. Let this one go, pare ko. Talagang naawa po kasi ako sa kanya. Hindi siya naawa sa sarili niya. He still plays around and sleeps around. You cannot go ahead and have a concern for him, and yet he himself continuously become irresponsible with regards to his condition. That's not okay. Naintindihan mo? Opo. Yes. Naintindihan ko. Nakaka-trauma lang po talaga. Ibig mo sabihin sa akin, balak mo pa sanang balikan? Hindi. Kanina po kasana. Hindi na. Ganito, don't get me wrong mga kaibigan. I'm not telling you na pag may HIV positive na kaya mamahalin, hindi mo na mamahalin because may HIV positive, because positive siya. No. Diba? Hindi yun ang point ko. Ang point ko dito, number one, yun yung mga bagay that from get-go, bago niya hubarin yung brief niyon bawat isa kayo, sasabihin yan. Kasi that has everything to do with you. Hindi pwedeng ilihim yan. Naintindihan mo? Opo. Number two, Kyle, nakipag-break na siya sa'yo. Yes. So, learn to read the signs. Yun po, parang sinasadya niya nga. Siguro gusto niya maawa rin ako sa kanya. I don't know if this is a good thing to say, but congratulations. You've got your health intact. Okay? Okay po. You've got your health intact. Yun nga po, kanina po, hindi po talaga ako. Kinukuha ko yung result kanina. Diba? Alam mo, 29 ka lang. Madyo pag that will change your life. All your life. Bro. So, Oh, tama. Bro, Good riddance yan. Good riddance. Tama. That's the perfect term. Well, I hope that you learned something here. Pwede ba akong magbigay ng payo sa'yo off tangent? sige po. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Opo. Sige po. Huwag kang magagalit. Promise po. Okay. Now that na-discover mo na yung part ng sarili mo that pwede ka sa babae, pwede ka sa lalaki, hindi ako naniniwalang one day hindi ka na magmamahal or wala ng possibility na magjowa ka ng lalaki ulit. Yes po. Okay? So, mauulit pa yan. O pwede ba, Kyle, kung gagawin mo yan, magtanong ka, positive ka ba, negative? May history ka ba? Nagpa-check ka ba? Ano po? I cannot stop you from sleeping around. Although, bilang kaibigan mo, I'll tell you, don't do it. Pero in case inabot ka ng kate, protect yourself. Opo. I'll be careful po. Ano na? I'll be careful po next time. Good. Patas ka ulit, tawagan mo ako after mga 6 months, ha? Opo. Opo, Jackson, salamat po. And there's another thing I want to tell you. Sige po. This is scary, but I'll tell you anyway. Ready? Yes po.
Ready po. In case, wag naman sana, you're positive after another test. In case, okay? Opo. Oh, don't lose hope. It's no longer as bad as it was 15 years ago. Controllable na yan ngayon. Manageable na siya. Okay po. Okay? I don't want you to get depressed over it. Okay po. Okay? Opo. Noted po. Kyle, Yes, Papa Jack. hep hep. Sorry po. Yan, bakla-bakla tayo. Walang kapila-pilantik yung horay mo ha. Ayusin mo na, iirita ako sa'yo ha, mama. Tsura na yan. Ay nako. Anyways, maraming salamat. Good luck po sa business mo, sir ha. Thank you po. Salamat po, Papa Jackson. I hope that you make it big. Opo. Thank you po. Sunday po. Okay. Tatawag ako ulit after 4 months po. Yes, so paalala mo lang sa akin kasi I might forget about it. Actually po, nagkita na tayo dun sa station niyo po dati. Talaga? Nagkita na po kita. Saan? Yes. Sa energy po. Dinala mo ako doon? Yes po. Nagdala ako ng mga durian candies po. Ikaw pala yun. Anak ng pusa, naalala kita. Pag alis mo, may nawalang mga gamit doon ha. Ikaw pala yun. Charot lang. Ikaw pala yan. I might not remember but it was nice meeting you, sir. Thank you po, Papa Jackson. Mag-ingat ka palagi, ha? Salamat po. Ingat ka rin po. Salamat, sir. Bye-bye po. Bye-bye po.